Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong pag-uusapan ngayon. Ito yung tungkol do sa ito yun, no. 5-minute response time sa tawag sa 911, target ng PNP sa Metro Manila, 'di ba? Alam ko yan 911 na yan, na-launch yan sa dito sa Manila or buong Pilipinas ba? Buong Pilipinas ba yung 911 na yan? Alam ko, nag-start yan 911 na yan sa Davao. Davao lang. Then nung naging presidente si Duterte, ginawa niyang national yung 911. Tama ba ako? National or Metro Manila. Then panahon ni PNP Chief Bato de la Rosa 'yon, 'di ba? Then now, ang gusto mangyari ni General Torre, ma-maximize 'yan, maging efficient. Ito, parang ang standard niya 5-minute response time daw sa tawag sa 911. Sabi niya nga nung una 3 minutes 'yan pero hanggang 5 minutes, 'di ba? Pero alam ko before nung panahon ni Duterte, correct me if I'm wrong, no. Sila Eliazar at si Albayalde paikot-ikot na yan sa sa mga police station ng gabi. At nagte-testing na rin sila niyan yung ng responde, bilis ng responde. Hindi ko lang alam kung ilang minuto yung naatasan nilang standard sa pagresponde, no. Pero ito si General Torre, yan ang yan ang kanyang kumbaga isa sa mga plataforma niya bilang PNP chief kasama yung paramihan, di ba? So pakinggan natin tong Ipatutupad ng PNP ang 5 minutong responsive time sa mga tatawag sa kanilang emergency hotline 9. Pero kung mapapatupad yan, malaking tulong yan. Di ba? Kung magiging ganyan talaga kabilis. Kasi sometimes pagka emergency na ganyan, buhay ang nakasalalay. Kaya talagang kailangan reliable yung ganyan. 911. Sisimulan muna ito sa Metro Manila. Magbabalita si Carrie Cator. Emergency po rito, SGC building, Order Baginoo. Alasin po, nagmamaki po, may dalang itak. Pwede mo paki-double time kasi dami niya pong hinahabol na tao. Yan ang kunwaring gulo sa Quezon City na itinawag sa emergency hotline 911 nang subukan namin kung gaano katagal ang pagresponde ng mga pulis. 5 minuto bago ito na iradyo. Pero mula nang matanggap ng mga pulis sa QC ang tawag, 4 minutes lang may dumating na ring pulis sa lugar. Kung sino yung Dapat ang hindi, yung testing na ginawa nila na yan, kasi syempre, medyo may pagdududa pa rin tayo kasi scripted di ba? Dapat walang coordination sa, syempre nag-coordinate na yan, di ba? nagiging skeptic lang ako or malay mo talagang real time, no? Pero para walang bahid ng pagdududa, sana ang ginawa nila, yung walang nakakaalam. 'Di ba? Kasi parang feeling ko may naka-standby ng opisyales ng PNP doon habang kahit si lang muna, si Torre na lang mismo, no, yung wala siyang ipapaalam. Dapat magja-jumble sila ng lugar kung saan nila tetestingin. Yung parang may tambyolo. O alam mo, Caloocan. 'Di ba? Doon sa Caloocan, tapos sa lugar sa Caloocan para random. Hindi alam. Pero kung totoo man ito, no, very good. At least kahit pa paano makikita na reliable talaga. na malapit sa area, kahit hindi sila yung naka-in-charge doon, talagang nagre-responde sila. Pasok ang oras ng responde nila sa 5-minute response time na balak ipatupad ni PNP Chief Nicolas Torre sa buong Metro Manila. Oh, so ibig sabihin hindi pa pinapatupad, ganun na yung response time. So ibig sabihin, nag-i-exist na pala yung ganyang kabilis na pagresponde bago pa man umupo si General Torre. Hindi kaya magbumukhang credit grabbing yun kung halimbawa maging successful yan, sa kanya i-credit yun. 'Di ba? Pati yan 911 na yan, 'di ba? Hindi naman sa kanya yung original niyan Anyway, kung may record talaga ang PNP na laging late dumating, 'di ba?
kung mapo-perfect ni General Torre yan, malupit talaga si General Torre. Dito niya rin mismo sa Quezon City pinangunahan ang nooy 3 minutong pagresponde lang nang siya pa ang district director. Plano raw nito Talagang ano niya na pala yun, nung district director pa lang siya. Baka naman talagang na-train niya yung mga pulis na ganun talaga. Na ipatupad muna ng 3 buwan ang 5-minute response time bago ito ibaba pa sa 3 minuto sa Metro Manila. Kasabay niyan, dinipensahan ng bagong PNP chief ang direktiba na paramihan ng paghuli ng mga sospek sa mga krimen. Una na itong ikinabahala ng Commission on Human Rights na baka maging ugat daw. Nag-uusap kaming dalawa ni Solja dyan, shout out Solja, regarding dyan sa paramihan na yan. Kasi ang mangyayari dyan, sabi sa akin ni Solja, ano nga pinag-usapan natin Solja? Yung kasi ang sinasabi ni General Torre nung nireakan ko, pag nagkamali naman, nandiyan naman daw ang naalala niyo yung nireakan natin nung last time. Sabi ni General Torre regarding dyan sa 'di ba paramihan ng huli. Ang kinakatakot natin, baka mamaya kung sino-sino na lang ang hulihin. Ang sabi naman ni General Torre, don't worry, nandiyan naman doon ang human rights, ang media, para mag-check and balance. Sige, totoo naman yun. Pero noon pa man, nandun na naman na talaga yun yung human rights tsaka Ang nakakabahala kasi dyan, kung magiging bara-bara sila ng huli, let's say mamomonitor naman natin kung mali yung paghuli, di ba? Pero initially, makukulong kasi yung yung hinuli mo eh. Paano pag mali yun? Let's say malalaman naman natin, di ba, kung mali yung pagkakahuli. Paano yung nasayang niyang oras habang nakakulong siya? Kasi sabi ni General Torre, malalaman naman daw kung mali yung pagkakahuli. Bakit on the spot ba? Malalaman mong mali yung pagkakahuli? Malalaman mo ba agad on the spot na yung ebidensyang shabu na nakuha sa kanya ay tinanim lang? Hindi, may investigasyon pa yan. At habang gumugulong yung investigation, nakakulong yung yung hinuli nila. Kaya sometimes yung sinabi ni General Torre na yung paramihan nandiyan naman ng pag sumablay naman, mamomonitor naman ng, 'di ba? 'Di ba sana kung on the spot na nandun agad yung human rights habang hinuhuli yung yung suspect. Makulong lang yan ng 1 araw o 3 araw sa maling paghuli mo, walang kakainin ng pamilya niyan, hindi makakapagtrabaho yan. Kaya mataas din ang risk nung sinabi niya na yung paramihan ng huli. Anyway, inano ko lang kasi maganda yung point ni Pinoy Soldier dun Let's say may mga mag-check nga 'di ba sana kung on the spot chine-check yung panghuhuli lagi. Or laging may may assistant na taga human rights yung mga pulis habang nanghuhuli ang mga yan. 'Di ba? Yun lang naman, side comment ko lang naman yun. Pero pagpatuloy natin to. Pang-aabuso. Pero sabi ni Torre, dapat lang magkaroon ng kompetisyon sa hanay ng mga pulis para maubos na ang mga kriminal lalo na sa mga lansangan. Totoo naman yun. Yung sinabi niya, hindi ko kukontrahin yun na dapat magkaroon ng kompetisyon. Sa perfect world yun. Kaya lang, yung competition kasi na sinasabi niya, dahil competition yan, lahat ng pwedeng gawin ng pulis, gagawin yan, manalo lamang. Minsan kahit hilaw na kaso na yung ikakaso nila, isusubo na lang basta dahil do sa competition na yon. 'Di ba? Lahat ng uri ng competition may pagmamadali na nangyayari Kahit sa basketball nga lang, 'di ba? Kahit paubos na yung oras mo, kahit na hindi pa maganda yung pagtiro, kailangan ibato mo na yung bola baka sakaling shumot. 'Di ba? Sana naiisip din ni General Torre. Nagsasalita kasi si General Torre as if napaka-perpekto ng sistema ng PNP Inuulit ko, hindi ko siya kinokontra ha, pero sigurado ka ba na walang bugok diyan sa hanay nyo?
para sabihin mo maganda yung kompetisyon. 'Di ba? Nakakabahala 'yun. na sa mga lansangan. Wala naman daw magiging kota sa mga mahuhuli. Tingnan natin kung tama Paano mo sabi walang kota? Paramihan nga. Let's say walang kota, syempre magmo-monitor yan. Brad, kamusta kayo dyan sa area nyo? Ilan na ba nahuli nyo? Naka na kami dito, naka 50 na. Oy, 50 na daw sila. Ba't tayo wala pa? Ay, naku. o hindi ang aresto. Hindi ito yung dating nangyayari na patay ang tao, ang nagrereklamo yung pamilya. Buhay ang tao na huhulihin. Walang patay at Walang patay? Masisure mo ba yon? Na walang patay? Paano kung nagbabarila na at para saan pa yung baril nyo? Ano ba, Sir General Torre? Parang pinapalabas niya talaga na sa lahat ng hulihan, walang mamamatay. Hindi mo maano yun eh. Hindi mo masasabi yun eh. Lahat ba ng hinuhuli nyo matitino ang pag-iisip? Ano ba yun? yung pamilya. Buhay ang tao na huhulihin. Walang patay at we will not condone wanton killings or wanton murders. Pag merong abuso ang pulis, we'll fully cooperate with the CHR. Kung mapatunayan Yun ang problema nga eh. may pang-aabuso, hindi Kung mapapatunayan pa, pero that time na hinuli yun, makukulong yun, abala yun doon sa nakulong. Dahil dyan sa lecheng paligsahan nyo. Hindi naman in an instant matutuklasan yun eh. Na nang-aabuso eh. Di ba, sana kung pagkahuli nyo yan, pagdating sa presinto niya, may nakaabang na si HR na checkin yung facts kung paano siya nahuli, kung paano siya May nagsuggest nga dapat talagang mandatory na yung body cam eh. Sa pang-aaresto, di ba? Yung parang, kung gusto niyo ipatupad yan, yung pwede yon, yung suggestion na yon. Mandatory yung body cam, invalid ang aresto hanggang di naka-on ang camera. Yun, pwede kayo magparamihan doon dahil talagang walang kawala doon kapag gagawa ng kalokohan yung Meron man makakagawa ng kalokohan doon, napakaliit ng tsansa. Dahil monitored siya ng body camera eh. 'Di ba? Yun sana, idideklarang invalid ang huli pagka walang body camera. Kailangan natin yun. Kasi unrealistic yung yung gusto ng PNP chief na paramihan eh. Di gumawa din tayo ng paraan para may ensure na walang problema yung paghuli. Doon pa lang sa pagiging mandatory ng body camera. di lang daw matatanggal sa serbisyo kundi ipakukulong din. Bukod dyan, Gaano katagal mangyayari yon? Baka mamaya itinumba na yun, nagko-complain na yun bago pa mapatunayan na lalakasin din daw ng PNP ang kanilang visibility sa mga lansangan. Ipasasara na raw ang ilang police community precincts at boxes. Nang sa ganon, mas marami na sa mga tauhan nila ang makakapagronda. Paano hahanapin ang pulis? Huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto. Sapagkat kami ay sa inyo ng mga telepono. Dahil 911... Gagawin na lang din daw 8 Parang sa kanya yung 911 eh, no? Parang sa kanya nang galing yung 911. oras kada araw ang duty ng mga pulis. May buwelta rin si Torres sa mga pasaring ni Davao City Mayor Baste Duterte tungkol sa kanyang appointment. Huwag nyo nang pansinin yun si Baste. Siyempre, medyo may pagka masama ang loob yun sa'yo eh. Kapag sasagutin mo pa to, focus na lang tayo sa trabaho natin. Rewind lang ng konti sa termino naman ng tatay niya kung sino unang chief PNP. First chief PNP of his father is a 1-star na naging automatic 4-star. Did he ask that? Did he question that? Seriously speaking, it goes back to him. Para sa 1PH, Kari Kato, Lalo pa siyang dadami ang kaaway eh. Sa kakasagot eh. Dapat sinabi niya no comment eh, no? Di ba? or News 5.
So, dahil nagpatupad yan, mukhang matitesting Saktong-sakto may pangyayari na ganito. Di ba? Nakita, na-testing yung ano. Iniisip ko na hindi to scripted di ba? Sana hindi to scripted. Kasi na-testing yung pag-responde Tingnan nyo Kas ang lalaking tumangay sa isang motorsiklo sa Caloocan. Nakipaghabulan siya sa biktima na nakiangkas sa mga rumesponding pulis. Ang maaksyong pag-aresto sa suspect, tinutukan ni John Consulta, exclusive. Sir, diretso lang, sir. Talaga naka-video, no? Hindi ko sinasabi Kung scripted man to, hindi ko alam. Feeling ko lang, pero wag niyong panghawakan yung sinabi ko. Diba? Speculations ko lang yun. Mukha naman totoo siya. Pero meron lang akong gut feeling na na after ni PNP chief, biglang nangyari ito. Akin lang po yun. Wag niyong panghawakan yung sinabi ko. Diba? Kung totoo man to, di very good. Ulitin natin Walang takas ang lalaking tumangay sa isang motorsiklo sa Caloocan. Nakipaghabulan siya sa biktima na nakiangkas sa mga rumesponding pulis. Ang maaksyong pag-aresto sa suspect, tinutukan ni John Consulta, exclusive. Sir, diretso lang, sir. Ito ang aktual na paghabol ng motorcycle units ng PNP sa Caloocan para sa tumangay ng isang motorsiklo. Kulay pula, sir, na motor, TMX. Ang biktima, nakaangkas sa Hoy, yung helmet hindi standard naka-tactical helmet. Actually, yan din ang gamit ko Pag yung malapit-lapit lang naman. Pero pag yung malayuan, syempre yung standard helmet tayo. Uy, bawal to, di ba? Yung helmet na ganyan, yung tactical helmet na yan. motorsiklo ng mga pulis sa gitna ng habulan. Nakakulay blue na damit, sir, yung kumuha, sir. Matapos ang 3 minutong habulan, inabutan ng mga pulis at biktima ang suspect. Ayun, sir, ayun yung motor ko, sir. Paano ito nangyari? Pasado alas 3 na Ito yung helmet na ginagamit ko. Pakita ko sa inyo. Diba? Pagka dito lang sa malapit-lapit lang. Anyway, pagpatuloy natin to. ng hapon kahapon, nahuli kam ang aktual na pagnanakaw ng motorsiklo sa Ninakaw Caloocan yung motor, no? Tinangka pa raw habulin ng may-ari ang motor napper. Ano, iniwan yung motor doon? Ang dami-dami pwedeng ninokin yan. Ang ganda nung scooter, Sa bagay, keyless yung PCX, Diba? Pero siguro naiwan yung susi, no? Nagkataon na iwan yung susi. Pero di na niya ito inabutan. Saktong may mga nagpapatrol na mga pulis. Pinara niya ito at nakiangkas siya para mahabol ang kanyang ninakaw na motor. Bawal yung helmet ni Kuya, Ganito yung gamit niyo, Diba? Yun, may tutak na bungo pa nga to sa akin, Itinimbre na rin ang description ng suspect sa mga pulis na nagche-checkpoint sa monumento. Kaya pagdating doon ng suspect, agad siyang naharang. Pagdating niya po dito sa monumento, nagkaroon na po ng probable cause yung mga pulis na naka-designate at naka-deploy po dito para siya ay harangin at questionin at tanungin kung ano yung kung kanino yung dala-dala niyang motorsiklo. Matapos ang ilang sandali, dumating na noon ang PNP Motorcycle Unit at ang biktima. Nang iduro siya ng biktima, naka-record talaga. Ayan po, agad pinusasa ng suspect. Wala pa pong 3 minutes, nahuli na po na nila ang nag-carnap ng motor na ginagamit ko. Kasi po kung scripted siya magsalita, kung hindi po nila nahuli yung motor, babayaran ko po. I-shoulder ko po talaga kung magkano po yung motor. Ang pagkaka-aresto po nito ay direktang resulta ng kautusan ng ating chief ng ating Pangulo sa mas pinaigting na presensya ng pulis sa kalsada at ang deployment sa mga strategic na location. Kung wala po yung pulis na nag-iikot doon, hindi po ito mahuhuli. Talagang pinagkaloob ng nag-align ang bituin at araw at ang buwan na may dadaang pulis doon na magre-responde doon sa ninakaw. Within 3 minutes at kung hindi rin po nagamit yung mga radyo at naibato upang harangin siya dito sa monumento, malamang nakalayo na po itong suspect. Naharap sa reklamang paglabag sa anti-carnapping law ang suspect na umapila sa biktima. Sana po patawarin na po ako. Bago na po. Pinapangako ko po na hindi na po mauulit. Parang robot din magsalita si Kuya, no?
Paalala ng PNP, ilagay na sa ating mga wallet o mga cellphone ang numero ng pinakamalapit na police station sa ating lugar para mabilis na makahingi ng tulong sakaling kailanganin. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Galing ng PNP!